Pagdating natin sa doktor, pagagalitan lang tayo. Yun pa rin ang sasabihin. Ganun. Kailangan Kasi uminom. may follow-up, pero yung gamot talaga, hindi na, hintayin na lang yung follow-up. Wala pong silbi yung follow-up check-up pag hindi natin tinuloy-tuloy yung gamot. Kaya nga po may follow-up, para Alam mo, ma-interview. anong dali Alpe, pinagpipilitan mo sa'yo. Yung follow-up, kaya may follow-up check-up, kailangan may inom mo yung gamot ng doktor na ibinigay sa'yo. Dahil pag-check niya, kung okay na, tatanggalin na yun. Ngayon kung sa follow-up, sabi niya, ba't ano nangyari sa... Ako talaga sisisihin nun. Ano nangyari sa inyo? Bakit hindi mo naipainom yung gamot na binigay ko sa'yo? Yan ang ayaw ko lang kasi ang inaano niyo sa isipan, negative. Wala kayo sa Iba na nga positive. to. Iba na ang ano niya ngayon. Hindi naman ganyan yung ano eh. Yung pag-inom hindi niya pag-inom ng gamot kahapon. Opo. Maghapon. Ito na ang ano. Maghapon pala siya hindi uminom gamot Maghapon, kahapon hanggang ngayon. Umaga nakainom pa ako, hapon hindi na. Oo. Pero At sinasabi saka sa nung inyo, isang okay gabi, talaga. nung uminom ka, ang napansin ko sa'yo nung isang gabi na uminom ka, imbis na magpahinga ka, parang winala mo yung gamot dun sa gabi, nag-bite ka. Tinagod mo yung sarili mo, kaya useless yung gamot na ininom. Kaya dapat tayo, Umuwi ka. huwag muna. Kanina pa kami dito, kung kumustahin namin si Alpolivic, nakabahan lang ako kasi sinabi niya hindi na raw siya nagiinom ng gamot. Nung isang gabi na uminom ka, imbis na magpahinga ka, parang winala mo yung gamot dun sa gabi, nag-bite ka. Tinagod mo yung sarili mo, kaya useless yung gamot na ininom. Kaya dapat tayo, Umuwi ka. huwag muna siyang mag-bike, huwag muna siyang mag-cellphone para wala siyang iisipin. Alpe. Tanggalin ninyo yung bike, tanggalin nyo yung cellphone, dito lang siya sa bahay. Alam mo tayo, ganyan talaga yan kasama sa buhay yan. Ang importante, nandito ikaw bilang ama. Kasi hindi kami makakagawa ng paraan, mga bagay-bagay kung wala ang ama, magulang. Kaya huwag kang mag-alala, huwag kang magpa-high blood masyado. Ito ang problema natin ngayon, nilayasan. Hello po! Ay, nasa loob na yung motor! Kumusta? Ay, naman po si Paul, tapos si tatay ko po, nasa school po sa Kasi graduation! ano po niya, nakuha po siya ng kanina. Ha? Nakuha ng kanina. Oh, Gandak Award. Kasi mas Si Polivic. si Apolivic po, hindi ko po alam kasi sa pinunta. May mga kumakausap din sa kanya na naniniwala din sa kanya kasi yung sinasabi niya mali talaga eh. Sa totoo po, isang verse lang alam niya na kunwari, isang lang verse lang talaga yung Oh. set na isang verse. Oo. Niya, yung tinukot niya. Oo. Yung mula, matagal na rin yung mula sa vegan, matagal na sa vegan. Mm. Kita tindi. Parang napag-aaralan niya, parang nangangaral na siya. Napansin po namin yung nakarang taon na, inakait po namin siya, pero bigla na lang siya umalis, mga tatlong doktrina. Di ba? Ilang doktrina yun, Oo. yung pag-attend mo dun, pero tatlo lang, tapos Kumalas na siya. Sabi Gusto niya siya na yung mangaral. parang ganun po yung pinapakita niya po. Kaya po maraming mga kaibigan niya po dyan na, kasi sinasabi niya, tinuturuan niya po. Pumupunta yung mga barkada niya dyan. Pag nandyan sila, mga barkada niya, ano sa tingin mo ginagawa nila? Kapag may gusto silang hingin, bibigay po ng kuya ko. Kasi siya, maayos makibagay sa iba po. Oo. Pero nasanay po siya na kapag kami po yung kausap, ayaw nang mapakailaman, ganun. Parang Pero sa ibang tao, mabait, Opo. mapagbigay. Opo. Pero pag sa amin po magkakapatid, minsan po ayaw niya magpakialam sa Ayaw niyang makialaman. ayaw. Pero pag kinakausap ko siya, lagi niya kayong sinisafety, parang ganun. Opo. Pag kinakausap ko siya, lagi niya kayong pinoprotektahan. Yun po yung sinasabi niya. Tsaka nung nakaraang araw, unti-unti na siya nagiging okay. Opo. Yung naging okay na po siya, tapos bigla po siya nakisabay sa inyo po na hindi pa maayos. Pero Ang punto natin kasi dito, kaya ko tinatanong yung mga pinaggagawa niya para alam natin yung gagawin natin kasi malapit na naman ang check-up niya, 'di ba? Sabi ko,
dadalhin ko kayo, sasamahan ko kayo sa pangalawang check-up para tuloy-tuloy natin. Kasi pag ganyan tuloy-tuloy lagi na gumagala-gala na naman, tapos kung sino-sinong kasama niya, magkakaproblema tayo. Nakausap ko rin po si Archie, Yung kapatid mo isa. kapatid ko po, yung nandun po siya sa inalaga po yung sinanay ko po. Sinasabi ko po yung ginagawa ni Archie, pinakita niya rin po yung mga pinagagawa po ng kuya ko po, nung wala pa po yung si tatay ko po. Anong ginawa? Ano ba mga pinaggagawa ni Kuya? Ano bang pinakita ni Kuya Archie? Sabi niya, yung pinakita niya rin po sa doktor, but may cases din po na ganun po po sa kuya ko po. Yung tingin niya po sa sarili niya po, parang Diyos. Ganun. At tingin niya sa sarili. Oo. Kasi nagtataga ako, nung galing ako rito kahapon, parang nag-iiba na naman ka ako sa pakikipag-usap ko. Ang nagiging problema kasi dito, pag nag-a-upload siya, akala ng mga tao, matino siya. Problema, yung mga comment, inaaway niya. So sinasabi ng mga tao, scripted yung ginagawa namin, yung nangyari. Ay, hindi naman po. Kasi parang naunat po yung kuya. Hindi, kasi hindi niya na-deliver ng maayos. Pero may mga upload siya na nagmumura siya doon. No? So, yan yung mga barkada niya, yan yung mga yan. Hindi, yung matanda po, bago po. Pero yung mga bata, yung ako po yung pinapamigay para sa amin. Oh. Pinamimigay niya po sa mga... Yung mga grocery natin. Opo, yung mga dilata ko, tinago ko po yung iba nung Binibigay niya sa iba, yung mga dilata ninyo. Di wala kayong makain. Meron po, maraming dumating po yung sa yung sinabing DepEd, yung Dagalibas po yung principal na isa, yung nagbigay. Tapos isang teacher na naging estudyante na namin doon, naging teacher doon. Binibigay niya sa mga barkada niya? Hindi po, tumulong po sa amin, tapos yung mga dilata na yun, yung nasa labas po. Yung gininosery namin, yung nandun lang po sa taas, nakatago. Oo. Pero sabi mo kanina, binibigay niya yung mga dilata yung iba. Opo. Parang yung habang nagko-content siya, tapos di pa kayo dumarating yung kagabi nun. Oo. Yung Katatapos lang niya nag-content. Ginagaya niya ako. Ibinablog niya, tapos pinapamigay niya. parang ganun po. Parang ganon. Po. So sad naman kasi dapat talaga Si kuya ko talaga, siya, hindi siya mahihain, parang yung pangatlo kong kapatid. Pero yung pangatlong kapatid ko po, talagang masipag. Yung kuya ko po, parang talagang nadaan sa stress, kaya yun. pero huwag kang mag-alala, kaya pa yan. Basta sumunod lang muna sa sumunod lang muna sa instruction ko, kung ano yung pag-usapan natin. Siyempre, ikaw yung nakakaintindi, plus yung tatay mo. Yun lang. Unawain nyo lang si Kuya Polyvic dahil talagang hindi niya alam yung ginagawa niya. Marami siyang mga bagay ginagawa. Sabi ko ng tatay ko, kasi sa katagalan po, may cases din sa mga pinsan ko, yung mga tiyo ko na yung galing sa Maynila. May cases na ganun yung turing nila sa sarili nila, pero mapapagaling ng magulang kasi Pero gawa tayo ng paraan na hindi mo na siya hawak ng cellphone. ang parang gagawin po namin challenge kapag di po kami gumagamit ng cellphone, kaya pakita na po namin. Pakita rin niya. Hindi, dapat kunin na lang yung cellphone sa kanya. Ayos po yun, yung unang cellphone. Yung, di ba, bago dumating ako, may hawak ng cellphone. Sumunod na araw, pagbalik ko, basag na. Sabi niya, binasag ko kasi threat sa akin yan, sabi niya. Sa totoo po yung nangyari po doon, yung kagabi ng nagising po ako 12:50. 12:50 niya na ginagawa, pero 12:57 ako nagising, tinutok niya yung mantilyo, hawak niya po yung mantilyo. Di ko rin magbabang kasi mali yung katawan ko. Hindi, sa katagalang istak yung katawan ko na hindi ko magawa. Kaya hinayaan mo lang siya. Hinayaan ko siya, lumalala na po siya. Di ba yung, alam niyo po yung cellphone, kapag natap mo yung battery, pwedeng gumawa ng explosion. Oo. Yun po, sumigaw po siya ng ganun, tapos ginising niya po si Paul. Kala ko, yung battery mismo yung natamaan, pero hindi naman po. Tapos March 13 nagawa yun. Kakausapin ko yung tatay mo, pag-usapan pa namin kung ano yung magiging desisyon niya. Pero pinaka
the best dyan talagang gawin, tanggalan natin siya ng cellphone tapos tuloy-tuloy ang pag-inom ng gamot. Pwede naman na ibalik sa kanya yung cellphone Yung siguro. cellphone ko dito, ginagamit ng luma. Ginagamit ko sa video call sa mga tiyo ko. Kasi, di ba sa dami, di ba 16 sila? Namatay yung, namatay na yung tiyo ko pong talo. Baligtasin na sila na, buhay po. Kaya nakukontak mo pa yung kapatid ng mga Opo. Grabe ang dami nila magkakapatid. Opo. Halos sila lang po yung... Pero okay na yun. Ang isipin lang natin si Polyvic, kailangan talaga gawa tayo ng paraan na na mawala yung cellphone sa kanya. Kung kinakailangan hintayin ko yung tatay mo, hintayin ko si Polyvic, gagawin namin. Hanggat kaya namin. Ayos lang po. Parang naabala po kayo. Hindi. Huwag mo kami alalahanin. Nasimulan na namin to. Hanggat kaya pa namin. Wala problema. Sayang naman kasi yung binigay naming motor sa inyo kung hindi ninyo maipagpapatuloy nang dahil kay Kuya Polyvic, di ba? Opo. Kasi kailangan ang usapan, kaya ako nagbigay ng motor para mapagnegosyo kayo. Tutulong kayo sa tatay Si niyo. tatay ko po, talagang babaguhin niya talaga yung niya po. Kahit yung napansin niyo po yung tatay ko po, talagang binabago niya yung niya. Inaalis niya po yung mga gawain niya. Pangbahay po yung ginagawa niya. Yun. Sabi na lang natin, nung galit na galit ako sa inyo, may sali ko, di ba sinabi ko na demo, nagsasalita po ako, pero ang lumalabas na salita, yung sa may demo, may nakasalib. Eh, ako, na-spirit ko pa sa kanya. Oo. Eh, yung nagsasalita, hindi ako yung nagsasalita. Hello, Tay. Let's na. Yan. Pero ngayon po, okay na po. Ngayon, okay na. Tay, kanina pa kami dito. Kung kumustahin namin si Polyvic, kinakabahan lang ako kasi sinabi niya hindi na raw siya nagiinom ng gamot. Kasi nag-start na naramdaman ko kahapon eh. Kahapon siya nag-start na Kahapon di uminom. Pero Kailangan iinom ka. kahapon nag-start. Talaga kapag umiinom ako, narinig pa nila, kapag umiinom ako, nanginig ka na lang. Kapag nakikita nila, halos di ako makakilos. Hindi ka makatulog kasi. Tapos Hindi na- ka, kapag pumali, hindi ka nakakainom. Sinasabi ko sa'yo, kapag nakatulog ako, nakita mo nakatulog naman ako, di ba? Nakatulog ka naman. Hindi Pero- siya nakakatulog, Aljon, pag hindi siya nakainom. Pumunta po siya sa harapan kasi tahimik yung maririnig mo lang, mga sasakyan. Pero pag nandiyan sa ilalim, kung Hindi, yung maririnig niya, hindi siya ano? makakita. Pakita mo sa tatay. Kapag hindi siya natin. Alper, total, yung mga guidance lahat ng nakaharap sa atin. Opo. Kinakailangan mo talagang, hindi ka naman inano ng doktor para sabihan na huminto sa pag-inom. Di ba't meron dire-diretong inuman? Pero kung Tapos, sinasabi hanggang mo pitsa 20. Ha? Kapag sinasabi mo talaga labag pala sa akin, kasi kapag hindi talaga ako... Ano kaya mangyayari kung hindi ka iinom? Sa palagay mo lang. Okay naman po talaga tayo. Sinasabi ko okay. Ibig sabihin, nung ano ng doktor sa'yo, hindi kaya nga nung huli tayo dinagdagan pa nga ng kalahati yung doses mo. Dahil Pero seryoso po talaga. may interview, di ba? Ibig sabihin, sa interview, doon yung binasihan. Yun yung binasihan yung interview sa'yo. Hindi na yung magdadagdag ng doses kung malimbawang sa interview, kung hindi na kailangan, hindi na magdadagdag. Ibig sabihin, kaya nagdagdag, yung sa interview mo, dapat sila magdagdag. Mga doktor yung nagbigay sa'yo, hindi naman ordinaryong tao. Talagang mga doktor yun. Pero seryoso talaga ako. Kapag hindi ako nakakakilos. Kaya nakita mo nakapaglaba po ako. Nakapagwalis. Hindi mo sabihin, talagang hindi ka naiinom ng gamot. Oo, kahit makakain ng Ano gulay. kaya kung pumunta pa doon sa doktor bukas, sabihin natin hindi ka minom ng gamot, ano kaya sasabihin sa atin? Kasi hindi ko kasi ito pinipiersa. Kasi baka kung persahin ko to, pag inom ng gamot, pagkakagayang nanay niyang kalabasan, na pagka ayaw niyang uminom ng gamot. Kaya nga po, yun ang mangyayari talaga, Tay. Sa inyo na po nang galing yung nangyari na nag-iiba. Nag-iiba na. Diba, nakaraang araw okay Kahit ako, napansin ko kahapon hanggang ngayon, iba. Kasi nga po, kahapon pala, hindi na siya nag-inom ng gamot. Yun ang inaalala ko po. Ayun na. Sinasabi niya talaga na kinukontra niyo, pwede ako umalis dito. Ako na nagsasabi, Kaya seryoso po. ano kailangan natin dito? Kasi Hindi, Polyvic, kailangan uminom ka ng gamot. Kailangan ko ng niya, support niya kasi. Opo. Kaya nga po nandito kami, Tay. Kasi, gaya na sinabi ko, hindi pwedeng siya po yung masunod.
kayo po ang masusunod bilang magulang. Tayo po yung nakakaintindi at nakakaunawa. Kasi nung unang... Yung gagawin natin tay is para din po sa kanya. Kasi Kasi nung... sinasabi talaga yun, aalis talaga ako dito. Teka muna, Alpe. Kasi ganito yun. Nung Komportable ako. binigyan ka ng gamot, Oo, naiintindihan ko naman- nakita ko naiintindihan ko naman nakita ko yung magandang pagbabago sa'yo. Naiintindihan ko naman na concern kayo sa Bataya mong ituloy yung magandang pagbabago sa'yo. May observation, pagkadating ng 20, di ba't may kaya nga may pizza 20? Ibig sabihin, pag check na at okay na, pwedeng sila na magtanggal ng gamot mo. Pag sinabi ng doktor, sabihin na lang natin, ganito na lang, kung gusto nyo ano, gusto ko talaga magpa-interview. Okay talaga ako Saan ka ipapakita. sa mo sa doktor? Sa doktor talaga. Pero kaso nga lang, Para malaman natin na ano. yun talaga. no tay, pagdating natin sa doktor, pagagalitan lang tayo. Yun pa rin ang sasabihin. Ganun. Kailangan Kasi uminom ng may follow-up, pero yung gamot talaga, hindi na, hintayin na lang yung follow-up. Wala pong silbi yung follow-up check-up pag hindi natin tinuloy-tuloy yung gamot. Kaya nga po may follow-up, para Alam mo, ma-interview. anong dali Alpe, pinagpipilitan mo sa'yo. Yung follow-up, kaya may follow-up check-up, kailangan may inom mo yung gamot ng doktor na ibinigay sa'yo. Dahil pag check niya, kung okay na, tatanggalin na yun. Ngayon kung sa follow-up, sabi niya, ba't ano nangyari sa... Ako talaga sisisihin nun. Ano nangyari sa inyo? Bakit hindi mo naipainom yung gamot na binigay ko sa'yo? Yan ang ayaw ko lang kasi ang inaano niyo sa isip at negative. Wala kayo sa Iba na nga to. Iba na ang ano niya ngayon. Hindi naman ganyan yung ano eh. Yung pag-inom, yung hindi niya pag-inom ng gamot kahapon. Opo. Maghapon. Ito na ang ano. Maghapon pala siya hindi uminom gamot Maghapon, kahapon hanggang ngayon. umaga nakainom pa ako, hapon hindi na. Oo. Pero At sinasabi saka sa nung inyo, isang okay gabi, talaga. nung uminom ka, ang napansin ko sa'yo nung isang gabi na uminom ka, imbis na magpahinga ka, parang winala mo yung gamot dun sa gabi, nag-bike ka. Pinagod mo yung sarili mo, kaya useless yung gamot na ininom. Kaya dapat tayo, Umuwi ka. huwag muna siyang mag-bike, huwag muna siyang mag-cellphone para wala siyang iisipin. Alpe. Tanggalin ninyo yung bike, tanggalin nyo yung cellphone, dito lang siya sa bahay. Wala siyang gagawin tayo kundi matulog, kumain, take ng gamot dapat. Paano nga yun ito? Ayaw kami ng gamot pa ngayon. Maaaring ngayon tayo, magagalit siya sa atin, pero pag gumaling na siya, maintindihan din niya. Oo nga po. Eh, yung ganyan sitwasyon, hindi natin magpainom. Makapainom yun tayo. Yan lang tayo. Pasensya na po. Kaya po kami na punta dito dahil gusto namin talagang i-check pa ulit at tinitin. Kasi gaya na sinabi ko, minumonitor po namin kayo. Sana maintindihan nyo. Yung sinasabi ko tayo po ang masusunod, hindi po yung pasyente. Kasi yung pasyente natin is wala pa sa tamang kaisipan talaga. Alam ko naiintindihan nyo ko tayo. Bilang magulang, alam ko kumbaga, hindi ka makapag-isip din ng tama. Pero nasa likuran mo kami, gaya ng sinabi ko, nakasupport kami sa'yo. Back up kami para mas lalong tumibay ka para sa iyong mga. Yan nga yung ano ko. Yung pag hindi niya yun makagabi ng gamot. Pero alam mo tayo, ganyan talaga yan kasama sa buhay yan. Ang importante, nandito ikaw bilang ama. Kasi hindi kami makakagawa ng paraan, mga bagay-bagay kung wala ang ama, magulang. Kaya huwag kang mag-alala, huwag kang magpa-high blood masyado. Ito ang problema natin ngayon. Nilayasan na tayo. Saan nagpunta? Dumiretso na dun. Nag-bike? Oo. Doon lang banda yun sa tao. Kaya nga. So, yung itsura ngayon ng ano ko na yun. Pinapaliwanagan natin na mag-inom siya ng gamot. Kaya parang ayaw hindi siya mag-inom ng gamot. Kaya sabi ko, na kaya maganda kung ayaw mong uminom ng gamot. Kasi kung ayaw niyang uminom ng gamot, ayaw niyang uminom ng gamot, ang doktor ang pwede magpahintuhan niya siguro. Kaya lang, ang labas na kung ano siya, observation siya, i-admit siya doon. hindi po siya i-admit tayo. Tayo pa rin. Eh, kasi kung painom mo gano'n, hindi na pwede na persahin ko dahil ganun ang mangyayari nun eh, kasi danas ko yung sasara ko pagka yung ayaw minam. Kahit na sabihin kung hindi mo kailangan mo yan. Ayun ano.
So ito mga kababayan, mga kabarangay, kararating lang ni tatay tsaka ni Aljon kasi recognition. Tandaan po. Ha? Tandaan. Conduct Award. Congratulations. No? Kaya lang problema namin mga kababayan, si Alpolivic, yun nga po, mula nung nagkaroon siya ng cellphone, tsaka nabawi yung bike niya, naging busy siya, napagod. Babalik na naman. Kaya wag tayong papayag na magkaroon ng escape. Kasi yan, pagpahaba ng pahaba yung hindi niya pag-inom, patapang siya ng patapang. Palala ng palala. Ganun po ang mangyayari. Pagka hindi siya uminom ng gamot sa akin, tamo hindi na siya pipitin din doon sa doktor. Yun pala nang i-advise sa atin ng doktor. Ganun talaga i-advise sa inyo tayo. Hindi siya yun, parang hindi siya makalayo, kukornerin ko siya dyan sa nanay. Opo. Sa nanay. Dito lang siya sa bahay. Hindi, kung ano bang ganyan, lumayas. Hindi ko, kung nandito lang, hindi ko makukorner yan. Kailangan wala siyang bike. Kasi pag may bike, malayo nararating niya. Tingnan nyo, pagod na pagod. Nanginginig yung katawan niya. Dumating. Tapos walang cellphone kasi paggabi sa cellphone naman siya. Kaya pagbawalan muna natin siya maghawak ng cellphone. Yun nga yung plano ko na sabi ko para hindi magselos yung isa sa... Kaya na ba ang kukunin ko yung cellphone, pati itong sa inyo, tatabi ko. Pwede naman mag-cellphone pag hindi niya nakita. Kayo, okay lang. Pero siya talagang bawal. Babalik din naman ninyo sa kanya kung magaling na siya. Ano nga, paggabi pagkaalis nyo pumunta doon, yun ang nangyari sa paggabi, pag-alis niya, di ba, tinanggap naman niya yung mga paliwanag. Opo. Nag-cellphone na. Hindi nag-cellphone, pumunta rin namiga. Ang tingin ko, malalim yung niya, iniisip niya. Sabi ko ba, di ba, pinaliwanag naman sa'yo kung anong dapat mo na natin gawin. Sabi niya, iniikpitan niyo ako Sabi ko, iniikpitan hindi ka naman iniikpitan kasi pinapaliwanag lang na Pagka ganun tayo, pagka tahimik siya, aamuhin nyo lang. Huwag nyo nang ipaalala yung mga usapan. Puro magaganda na lang ikwento nyo. Huwag nyo na siyang pagagalitan. Huwag nyo nang i-recall yung ikinakasama ng galit niya. Parang, sige anak, pahinga ka na. Pahinga na tayo para bukas magluto tayo ng ganito ganyan. Masaya ako na magkakasama na tayo. Yung mga ganun ba? Huwag mong uulitin yung pinag-usapan na parang sinusumbatan mo siya, lalong magti-trigger, anger, yung galit niya, lalong Pag sinabi yung hinihigpitan niyo ko, sa psycho reverse ka tayo, hindi ganito yun na. Ganon, may makapasok. Pag sinabi yung, ano ba yan, bakit ganito? Ay, hindi na, ganito yun. Kasi alam mo, ayoko mapahamak ka, kaya gumagawa ako ng paraan. Puro mga, ang atake mo, pag alam mong nagagalit na siya, ang atake mo sa kanya is pasuyo, pagmamahal, pag-aaruga. Yun ang banat. Pero pagka nagsabi siya na, sinabi niya sa iyo is, pansin ko kasi tayo, ganito, hinihigpitan ninyo. Ang sagot mo siya, hindi ba yun yung pinaliwanag nila sa iyo? So, lalo kayo magsasalubong. Pag sinabi niyang ganun, may sinasabi siya, psycho reverse ka, pagmamahal lagi. Diba? Ang pasok pa ganyan. Hindi pa ganyan. Kasi pag ganyan siya sa'yo, may sinasabi siya sa'yo, tapos sasalubungin mo, magsasabong. Psycho reverse, pagmamahal. Okay? Ganun po yung pag-alaga sa mga may ganyan. Okay lang yan, huwag mo masyadong intindihin tayo. Kasama to sa buhay natin ng alam nyo po, alam kong mangyayari yung mga ganitong bagay. At least nakapag-usap tayo, nagiging aware at nagiging handa kayo. Diba? Sa pagkaalam nyo nagwawala or what, yung mga matatalas na bagay dyan, itatago nyo lang. Diba? Maging advanced din kayo. Pag nagwawala, huwag nyo sasalubungin. Layo nyo lang yung mga bagay na hindi dapat masira. Okay? Huwag nyo sasalubungin kung hindi nyo kaya. Pwede naman, diba, kami, alam na namin yung gagawin namin, sanay na kami. Pero pag kayo, ang gagawin ninyo, pakalmahin nyo lang, ilayo nyo yung mga matatalas, tala nagwawala, lumayo ka, baka mapukpok ka niya, or what, ganun lang po yun. Huwag mo sasalubungin, huwag mong ikakatwiran yung mga pangaral namin or yung mga rules na binibigay namin. Huwag mong isusumbat pag siya yung nagsisilakbo, yung parang may galit siya. Diba? Okay? So yun mga kababayan, mga kabarangay, ito po yung ganap sa hapon habang kami nandito.
At minomonitor nga lang po natin kasi nadaanan naman natin to pag uwi. So, wag po tayo mag-alala. Bukas babalikan pa rin natin. At I'm sure naman marami pa silang pagkain. Okay. And maraming salamat mga kababayan and God bless po.